Hello, guys. This is News Listener by Angelo, and today is May 15, 2025. Okay. Nakapagsweldo na ba lahat? Okay, so I hope everyone gets their salary and, uh, umuwi ng maaga sa bahay at um, makipagkwentuhan sa pamilya. Right? Okay, guys. Thank you for watching and listening to this YouTube channel. And pag-usapan naman natin yung recent happenings sa politika. And after na manalo si Bam Aquino bilang isang senador ulit, nagsilabasan na naman ang mga post about who should get the credit for the free tuition law. Okay, so again, guys, um, ito naman ay uh, parang let's just say atake kay Bam Aquino. Why? It's because dinidiscredit siya sa ginawa niyang law, 'di ba? Mas mas dapat may credit daw yung nag-sign ng law. Okay, so pag-usapan natin 'yan very quick. So, sabi dito sa Philstar, identical post. Thank Duterte for free tuition law after bomb surprise Senate. So imagine na dozens of Facebook account publish identical post. Okay, alam nyo naman, DDS accounts yan, and I'm sure yung mga trolls nagpost ng halos parehong message sa Facebook. Okay? Again, guys, Facebook, maraming users yan na galing sa atin sa Pilipinas. So, dapat maging aware ka sa nangyayari ngayon. Okay? And pag sinearch mo to, halos lahat para kay Duterte instead yung gumawa ng batas. Okay? So, sabi dito, from May 12 to May 14, shows at least 45 Facebook pages and users publish the same image. Okay? So, that means parehong post sa isang bagay. Tapos, meron ng account daw na nakapangalan kay Kitty Duterte, sabi daw, hindi daw dapat i-credit si Bam Aquino. Okay, so guys, you can see here, this is from Philstar. Yung post halos pareho. Yan. Okay, so mabilis siya, pero pag tinignan mo sa taas, same thing, right? So, okay, watch out sa mga trolls, di ba? So, because mas gusto nilang mapagbango yung poon nila kaysa sa yung tunay na dapat may credit dito sa free tuition law. Again, guys, kung walang nagsulat ng batas, nag-debate sa Senado, at sinulat ito or ano man yun, kung wala yan, wala namang masasign yung presidente. 'Di ba? So, pag-iisipan mo clearly, syempre, gumagawa ba ng batas yung presidente? Syempre hindi, 'di ba? Yung mga senador ang gumagawa. And yung presidente ang nag-i-implement ng law. Okay? So, yon. So, simple lang, di ba? Pag pinag-isipong mabuti, dapat si Bam Aquino. There. Okay? And another heads up, okay? Heads up, guys. May nakita din akong post about si Recto daw yung una. Okay? Una nag-file, alright, ng free tuition law. Okay, so again, yan. Scripps claim Aquino is a credit grabber. Okay? Di ba? Grabe naman. Di ba nag-iisip yung mga DDS trolls and bloggers? Di ba? Pakitaasan naman ng level ng diskursyo sa Pilipinas. Kung mga ganitong pabobo-bobo na lang,
at yung mga tao ay naniniwala, syempre, hindi naman yung maganda, di ba? Talinawan naman natin. Kasi pag ganito tayo, puro na lang tayo, ah, ay, dapat si Duterte yan. Panatiko ka na, di ba? There. Okay, so pag-usapan naman natin si Ralph Recto daw ay yung mas dapat. Okay? Pero sige, punta tayo sa isang tab. Ito, ganito sa Politico. Okay? And may kita din ito sa online. You can search for it. And sabi dito, 2017 to na post o August. Okay? So find out who really should get credit for sponsoring authoring free tuition bill in Senate. So sabi dito, sa Senate President Pro Tempore, Ralph Recto is the principal author, recently signed law providing free college education in the country. Senator Bam Kino is principal sponsor in the Senate. Okay, it's sabi dito ni Senate Majority Leader Tito Soto set the record straight who should get the credit. Free Tertiary Education Act. Heated debates in social media on credit grabbing among the senators. Okay, punta tayo dito sa baba. The principal sponsor is Bam Aquino because he was the one who reported it on the floor and started the defense to steer the passage of the bill. So siya nagdebate sa mga kasama niya, di ba? And si Senator Cheese yung nag-co-sponsor. But the principal author is the first who filed the bill on the subject, and the others are co-authors. The one who presents and debates in the floor is the principal sponsor. Okay? Principal sponsor, sinong principal sponsor? Si Bam Aquino. So, siya yung nag-debate sa mga senador at siya lumaban para lang mapasa ito, 'di ba? And hindi mo na makikita dito kung anong ginawa ni Senator Recto nung dati. Okay? So, he should be credited sa free tuition or free tertiary education sa ating bansa. Okay? Hindi si Recto, hindi si Digong Duterte. Okay? Again, President signed the law to implement. Hindi siya gumagawa ng batas. So sa mga taong na mahilig magpalabas ng fake news, talinuan nyo naman. Di ba? Parang bobo-bobohan yun namang mga post nyo eh. Di ba? So, okay guys. So thank you for listening. I hope this is very educational for you. And please like, subscribe, and comment. And I'll see you in my next blog, okay? Thank you. Have a great day. Bye.